Ngayong araw na ito mga bossing ko, sobrang hina ako ngayon mga bossing ko. Biglang nag-flashback mga bossing ko yung nangyari kay Joelyn dun sa aso mga bossing ko namin na si Shadow. Yung corgi po namin mga bossing ko, yung lagi ko pinaliliguan mga bossing. Yun nga po mga bossing ko ay sabi nakakain nga daw kasi kahit plastic po kinakain po niya, kahit dahon, yun kinakain po niya. Kasi bigay po yan sa akin ng kapatid ko. Yung po pala, nakakalabas po yun ng bahay po nila. Kumbaga, pagala po siya mga bossing. Ngayon po mga bossing ko, dumating dito, talaga nagwawala po siya kung ikukumpara sa dalawa kong aso. Na sanay po sila na nasa na nakakulong. Hindi po sila nakakain ng mga ganon mga bossing ko. Hindi talaga sila kakain ng ganon yung mga plastic. Tapos, hindi rin sila maghahalukay sa basura. Hindi rin po sila kakain mga bossing ko ng mga dahon, yung mga halaman ko mga bossing. Pero yung corgi mga bossing ko, kumakain po siya mga bossing ko ng dahon. Kaya makita mo yung halaman ko, siya yung numero 1 na sumisira mga bossing. Tapos, yun nga po, siguro nasanay din po siya ng ganon. Ngayon po mga bossing ko, yun nga po, parang binabalingoy-ngoy po siya. Tapos nagkaroon na siya ng balingoy-ngoy. Pinaturukan namin siya. Gumastos pa nga kami ng unang sabakan ng 8,000 mga bossing. Yung mga tinuturok sa kanya at yun din yung dinadrop nga po sa bibig kada po mga bossing ko na tuwing umaga. Yun, may dinadrop sa bibig 2 beses na binidyo ko din po. Ngayon po mga bossing ko, iba yung lupay-pay po niya. Dinala na ulit namin, sinugod na po namin doon mga bossing ko sa ano at naka-confine po siya. Ngayon po mga bossing ko 1,000 a day tapos kailangan mag-down kami ng 10,000 kasi meron daw pong parang i-x-rayin po siya tapos titignan din yung kidney, baka may damage na baka kung ano mga kinain. Pero dito mga bossing ko, dahil nagwawala nga po siya, ayaw niya ano. Kaya syempre pag gabi na, hindi na namin nakikita kung ano may kinakain niya. Ngayon pa mga bossing ko, pero hindi naman siya nakakawala ng gate. Dito lang. Pero ang ano dyan mga bossing ko, doon sa halaman, baka kung ano mga nakakain po niya. Diba sabi ko nga po sa inyo, na binuhos ko yung abono doon sa halamanan at dahil gusto ko nga mamulaklak kaagad. Pero hindi ko maalam na kinakain din pala niya, mister ko lang sabi ngayon dahil yung mister ko ang nagwawalis tuwing umaga mga bossing ko. Kaya pagbalik ko doon, wala naman ako nakikitang gano'n na nakalat mga bossing. Yun lang ang suspecha po namin kasi hindi naman din siya nakakalabas ng labas. Ang sabi baka kung anong hindi maganda na nakain po ng corgi mga bossing. Yun po mga bossing ko yung sobrang nag-flashback po sa akin. Yung pangyari kay Jovelyn na parang nahihirapan siya huminga. Ganon din yung corgi namin ngayon. Naka-confine po siya ngayon doon sa sa clinic nga po. Tapos, bawal din na iwan po siya. Kailangan may magbabantay. Talagang parang ang sakit sa kalooban mga bossing. Tapos, sobrang payat niya. Pinaliguan ko siya nitong huli. Ang payat po niya. Tapos, ayun nga po mga bossing. Pero, para sa akin, sa mga naging aso namin, nagkaroon po kami mga bossing ko ng Pomeranian. Ayun nga po, si Juan. Yung pag. Tapos, nagkaroon din kami ng marami na rin po kami naging aso. Iba, nahihingi or kaya po binigay po namin kasi nang aaway, yun ang madalas nang aaway doon sa mga ibang maliliit na aso. Ngayon po mga bossing ko, ang pinakamatalino para sa akin yung corgi. Medyo may pagkamal daw po yan. Bigay naman po kasi sa akin ng kapatid ko po yun. Para daw po kasi pag alam niya sa akin kasi mahilig ako sa mga hayop. Alam niya daw sa akin na sure na hindi mapapabayaan. Ayun nga po. Kumbaga, siya po ay nakakain ng, hindi ko rin po alam kung ano yung nakain po niya. Ang mahal-mahal ang mga pinapakain po namin po doon. Kumakain pa siya ng iba mga bossing ko, bukod doon sa ano po yung chicken po. Dati beef ang kanya kinakain, ngayon chicken na. Kaso nga lang, hindi namin alam pag natutulog na kami ko ano pa yung iba niya kinakain. Kaya parang nalalambot sa ako kasi nga po, may pangyayari. Or kaya, sign po yun ni Jovelyn na baka mawawala na rin si yung corgi po namin kasi ano nga po ng madaling araw kanina, kaya medyo kakaunti yung tulog ko, balisa po ako kasi tinatawag ako ni Jolene, mami, ganun po siya, parang may sasabihin po siya, kasi ganun siya pag may sasabihin po siya, yung kagaya po sabi nga ng mister ko, ganun din sa kanya, plano pa may ipabibili sa akin naman pag may sasabihin po siya, pagtapos pag halimbawa, mami, o ano yun? Mami. Ano nga yun? Ganun ang mga style po namin. Mami. Ay, ewan sa'yo. Or kaya ang style po niyan sa akin. Mami, may sabihin ako sa'yo. Chismis ito. Ano yun?
Mamaya na, may gagawin ako. Ganun po style niya. Sabi ko, ito naman sinabi na ay pa sabi ko mamaya na mami, mamaya, may gagawin lang ako. Ganun. Parang alam niya, pag sinabi chismis, sabi kagad niya, sasabi sa akin, ako mangungulit na. Sabihin ko, ano ba yun? Sabihin mo na. Sabi na nga, ngayon nasabihin mo, ay mami, may chichismis ako. Minsan sabihin na, ano nga? Ganun kaming dalawa mga bossing. Ano nga, sabihin mo na. Mami, ulit, ganun po siya mga bossing. Paulit-ulit, kukulitin kanya ng kukulitin mga bossing. At kagabi, na-miss ko po yun. Kasi, 3 beses niya ako tinawag, mami. Talagang mulat agad ang mata ko. Yung parang mami, isang ganun pa lang, mulat agad ang mata ko. Tapos, nagpadalawa pa, nagpatatlo, talagang nalalaki na yung mata ko. Tapos, tingnan ko, yung mister ko kasi ang lakas magilik. Tapos, nalingalinga ako, magti-3:40 na, mga bossing ko na madaling araw. Sabi ko, anak, bakit ba? Ba't mo ako tinatawag? Mukhang may sasabihin po sa akin. Baka naman ito, dahil doon sa aso. Daddy! Justin! Nandiyan si daddy ma? Sige. Hindi, bigla ko lang naalala. Baka may sasabihin sa akin si Joelyn tungkol sa corgi. Baka kaya niya ako ginigising, sasabihin niya tungkol kay corgi. Opo nga, tingin ko. Baka ichichismis sa akin ni Joelyn. Ganun po yan eh. May waga po si Joelyn. Minsan nga po. Meron akong, hindi ko pa nasasaksiyan. Nararamdaman ko na parang binubulong niya. Mami, paalisin mo si ganito, ganun. Okay, mami, may ginawa. Kaya minsan natutuklasan ko. Baka may, ang sasabihin ni Joelyn, yung aso. No. Baka kaya niya ako ginigising, Baka inaano niya na delikado ang lagi ni Shadow. No. Ayun nga po mga bossing. Kasi kahapon napapaisip ako. Sabi ko, ba't naman kaya ako tinatawag ni Joelyn? Sabi niya, mami. Kasi pag may ichichismis yan sa akin, or kaya may sasabihin siya sa akin, or may igigiit siya sa akin na gustong gusto po niya. Kagaya nga po ng jowa po niya. Na ipupush niya po sa akin. Ganun po siya eh. Kilala ko po yan eh. Kaya alam ko may sasabihin sa akin si Joelyn kasi ganun yung style po niya. Mami. Bakit? Mami, ano nga? Ganon, nagagano na kami. Kaya minsan ginagaya ko, sabihin ko, anak. Hindi siya nakibo. Anak. Mami, sagot yan. Anak. Nagkukulitan po kami. Parang bigla ko lang na-miss mga bossing. Siguro dahil ng mga nakalipas na araw, lagi may tanong ako, bakit? Ba't di mo agad sinabi? Sinuod ka agad ka namin sa ospital. Yun nga po aso namin mga bossing. May balingoy-ngoy. Sabi nung isa sa mga angels ko, tita, may balingoy-ngoy po, may lumalabas na dugo daw. Inano ko agad namin kinabukasan kasi gabi na po kami nakauwi na may pinick up po kami. Kinabukasan, dinala na po namin sa Tapos yun ngayon, gumastos nga kami kulang-kulang 10,000. Tapos yung ngayon naman down payment kasi naka-confine po yung si Shadow o yung corgi po namin.